At ayan po mga crypto, pag-uusapan po natin ngayon ang isang mahalagang update para po sa mga pioneers. Habang marami po sa atin ang nagbabantay sa bawat galaw ng presyo, meron po tayong isang malaking factor dito na kailangan po nating silipin. At ito po ay ang upcoming na token unlocks. Ayon po sa data mula sa PyScan, meron pong mahigit 76 million na Pi tokens ang nakatakdang i-unlock ngayon pong buwan ng July. Kaya sa video na ito, susuriin po natin kung ano ang implikasyon nito sa presyo, bakit parang thin ice ang kinatatayuan ng Pi ngayon, at kung bakit ang kasalukuyang presyong 0.1150 ay isa pong mahalagang price level na dapat po nating bantayan. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit po nag-stabilize ang presyo sa 0.1150. Yan, sa kasalukuyan, ang Pi Network po ay nananatiling stable sa paligid ng presyong 0.1150 ngayon. Kung babalikan po natin ang nakarang 3 araw, halos nakaranas po tayo ng sunod-sunod na pagbaba na umabot po ng halos 10%. Ito po ay isang matinding stress test para sa mga holders. Pero sa kabila nito, nakikita po natin ang isang bahagyang pag-stabilize. Sa aking opinion, ang pag-hold po dito sa presyong 0.1150 ay parang isang breathing room para sa mga investors. Hindi po ito nangangahulugan na tapos na ang bearish pressure. Sa aking palagay, ang pag-stabilize na ito ay dulot lamang ng pansamantalang paghupa ng selling volume pagkatapos po ng matinding 10% na drop. Para itong isang sasakyan na biglang nagpreno pagkatapos ng mabilis na takbo pababa. Ang momentum ay hindi huminto sandali, pero hindi ibig sabihin na magre-reverse na agad ang direksyon. Kailangan natin na maging maingat dahil ang ganitong klaseng sideways movement sa gitna ng bearish trend ay madalas na ginagamit lamang para sa redistribution o pag-iipon ng mga sellers para sa susunod na bugso ng pagbaba. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano ang epekto ng 76 million tokens dito sa market. Ang PyScan data ay nagpapakita po ng 76.68 million Pi tokens. Ayan, na ilalabas po o i-unlock ngayon pong buwan ng July. Sa bawat araw, meron po tayong daily emissions. Kahit na control po ang release, ang ganito kalaking volume ay nagbibigay po ng matinding pressure sa supply side. Ito naman ang aking opinion. Ito ang nakikita kong pinakamalaking banta sa presyo ngayon. Kapag nag-unlock ang ganito karaming tokens, automatic na tumataas po ang circulating supply. Kung ang demand o yung dami ng bibili ay hindi po sasabay sa dami ng bagong supply na papasok, ang presyo ay natural na bababa. Kaya sa tingin ko, ang investor confidence ay nakadepende rin sa kung paano tatanggapin ng market ang daily emissions na ito. Kung ang mga tumatanggap ng tokens ay agad na magbebenta dahil po sa panic, magkakaroon po tayo ng tuloy-tuloy na supply dump. Hindi ito magandang balita para sa mga nag-aasam ng mabilis na pagtaas ng presyo. Kaya para sa akin, ang 76 million tokens ay isa pong malaking encore na humihila sa presyo pababa. Hanggat hindi po ito na-absorb ng mga buyers, mananatiling mahina ang pundasyon ni Pi. Ngayon ay hindi ba delikado ang bearish bias ngayon? Kung titignan naman natin ang technical side, ang Pi Network ay nananatiling nasa ilalim ng 50 period exponential moving average or EMA. Dito po sa 4-hour chart na nasa presyong 0.1231. At ang 200 period EMA naman ay nasa presyong 0.1329. Ang presyo po ay malayo pa sa mga indicator na ito. Yan yung kulay blue dito na linya. Yan. Yan po ang 200 EMA. Yung kulay red naman ay yan naman po yung 50 EMA. Ngayon, sa aking opinion, ang layo ng presyo mula po sa 50 at saka 200 EMA ay nagpapakita kung gaano kabigat ang bearish bias natin. Sa trading, kapag ang presyo po ay nasa ilalim ng mga mahalagang EMA, ito po ay nagsisilbing overhead supply. Ibig sabihin, bawat pagtaas ay may mga sellers na handang magbenta para i-exit ang kanilang positions. Ito ay tulad ng isang taong umaakyat sa hagdan na may pasan na mabigat na sako. Napakahirap makausad pa itaas dahil sa bawat hakbang may pumipigil. Ang 0.1231 at ang 0.1329 ay hindi lang basta numero.
Ito po ay mga resistance walls na kailangang gibain kung gusto nating makakita ng tunay na recovery. Kaya sa aking pananaw, hanggat hindi po tayo nakaka-close sa itaas ng mga price level na ito, ang bawat minor recovery ay maituturing lamang na bull trap o pain para sa mga gustong bumili ng maaga. Ngayon, may pag-asa pa ba sa oversold momentum? Ang Relative Strength Index naman or RSI dito po sa ibaba ng chart ay nasa value na 32. 4-hour chart po pala ito. Ito ay malapit na sa 30 na itinuturing na oversold territory. Ang MACD naman ay nagpapakita ng kaunting pag-angat patungo po sa signal line. Sa aking opinion, ang oversold status ay hindi garantiyang tataas agad ang presyo. Minsan, ang asset ay pwede pong manatiling oversold sa loob ng mahabang panahon habang patuloy na bumabagsak. Ang pag-angat po ng MACD ay nagpapahiwatig lang na humihina ang bilis ng pagbagsak. Hindi ibig sabihin na magkakaroon tayo ng malakas na pagtaas. Sa tingin ko, ang kasalukuyang mild recovery ay retracement lamang patungo po sa Fibonacci level na 0.1156. Ito po ang magiging immediate overhead supply. Kung hindi natin malalagpasan ang price level na ito ng may malakas na volume, asahan po natin na magpapatuloy ang pressure pababa. Kaya masasabi ko, huwag po tayo magpadala sa excitement ng MACD. Kailangan natin ng decisive close o masiglang pagtapos o pagsara ng kandila sa itaas ng Fibonacci levels para masabing may pag-asa po sa reversal. Ngayon, ano naman ang dapat nating abangan sa mga susunod na araw? Ang mga mahalagang price level na kailangan po nating bantayan ay ang 0.1111 na nagsisilbing ating record low. Kung sakaling mabasag po ang ilalim na ito, ang target po sa ibaba ay ang 127.2% ng Fibonacci extension na nasa presyong 0.1055. Kaya dito po yan. Ngayon, ito po ang aking opinion. Ang 0.1111 ay parang isang manipis na yelo sa lawa. Kapag nabasag ito, ang susunod na babagsakan po natin ay ang 0.1055. Ang retail interest o yung interest ng mga ordinaryong investors ay unti-unti na ring humihina dahil po sa sunod-sunod na pagbaba. Kapag nawala ang interest ng mga tao, ang liquidity ay bumababa. At mas madali na po tayong itulak pababa ng kahit maliit na sell order lamang. Sa tingin ko, ang susunod na ilang araw ay ito po ang siyang magdidetermina kung magkakaroon po tayo ng bottoming out o kung magtutuloy-tuloy ang pagkahanap ng bagong mababang presyo. Kaya masasabi ko po ay bantayan po natin ang volume. Kung tumataas ang presyo pero mababa ang volume, sigurado muling itong babagsak. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag at huwag po tayo magpadala sa ating emosyon. Sa kabuuan, ang Pi Network ay naharap po sa isang malaking hamon ngayon pong buwan ng July dahil sa token unlocks at saka bearish technical structure nito. Ang presyong 0.1150 ay isa pong price level na dapat po nating bantayan. Pero ang tunay na laban ay nasa mga resistance levels dito sa itaas. Ang pag-unlock naman ng 76 million tokens ay isa pong reality na kailangang harapin ng market. Kaya manatili po tayong disiplinado at laging gumamit ng tamang impormasyon sa ating desisyon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.